natin si Miss Maria Cecilia M. Domingo, ang President and Chief Executive Officer ng M Spectrum. Magandang hapon po, Ma'am Domingo, Ma'am Cecilia. Franco Reyes po sa DZMM Connect ka dyan. Thank you po for joining us on a Sunday. Yes, thank you. Good afternoon, everyone. Thank you, Franco. Thank you, for Mama. having us here. Opo, Si pasensya na po. Dr. Luisa ba nandyan? Nagpapalaspas po si Dr. Luisa, kaya solo flight po si Franco Reyes ngayon, ma'am. Mr. Franco. Sige, Opo. okay. Thank you po kahit Sunday, pinaunlakan nyo kami. Unang question ko, ma'am. Yes. Ano po ang M Spectrum? Ang M Spectrum ay 100% owned na subsidiary ng Meralco. So, we're already almost 10 years this year. So, 2016 pa kami nag-umpisa sa aming solar rooftop installation. So, kami ang rooftop solar installation arm ng Meralco. Opo, puro rooftop lang po ang ini-install po ninyo na for solar? Mostly rooftop. Meron din kaming a few ground-mounted pero medyo maliliit lang yun, mga 10 megawatts and below. Kasi yung mas malaki doon, meron kami kasing isang subsidiary pa, yung MGen or yung M Terra Solar, yung M Green. So yan yung mga subsidiary namin. Sila na yung mga solar farm naman ang ginagawa nila. So mostly rooftop kami, mga 99%. Rooftop. Si M Spectrum po ay core consumer, household po ito. Yes, meron na actually in the last 9 years, puro commercial and industrial ang mga customers namin. Pero this year, we're focusing and expanding on residential business. Opo, residential. So, although in the last 9 years, meron na rin kami mga residential pero very few lang. So, but this time, we're really expanding on residential. Opo. Paano po ba lumapit sa M Spectrum? May interesado po na gustong magpalagay ng solar rooftop setup. Ano po ang dapat nilang gawin? Ayan, nandyan yung aking QR code, nakalagay na dyan, di ba? Ayun pala, oo. Sa aking background, interested in solar. So, scan nyo tong QR code or you can visit yung aming website or mag-email sa aming ask@spectrum.net.ph. So, pag nag-send kayo ng QR code, meron yan mga details na kakailanganin sa inyo, lalong-lalo na yung inyong Meralco bill, syempre. So, from that Meralco bill, or kung hindi man Meralco bill, kung outside the franchise, at least yung magkano ba yung kinukonsumo ninyo, magkano yung binabayaran ninyo, kasi doon namin kukwentahin kung gaano kalaking solar panel ang dapat mailagay sa bubong ng bahay ninyo. Hindi necessary na Meralco customer po. Yeah, we're expanding na rin kasi outside the franchise yun. So, although syempre titingnan pa din namin kung may mga local partners kami na nandun. So, meron na naman kasi kami talaga, even with our commercial and industrial, all over the nation naman na kami. Pero yun lang nga, syempre pag commercial industrial sa mga selected cities, so most likely kung yung residents nyo nandun na sa may mga commercial and industrial namin, most likely may mga local partners na kami doon. Usually po ba, gaano po ba kamahal ang pagpapakabit ng solar sa bahay, ma'am? Ay, naku, pagka nga po one time na mga bayaran, medyo mahal po yan. Pero kaya po ang Meralco, gumawa po kami ng mga solar home plan. Ayan. Ito po ay, yun nga, madali na. Meron na siyang 5 years na home plan, 10 years, at meron ding 20 years. So, syempre, habang tumatagal ang term, mas nagmumura po yung yung ating solar home plan. So, babayaran nila ng monthly, ng fixed amount. And then, aside from that, meron pa rin kaming kinikreate ng mga iba-ibang offerings. Although, yun nga, in the works pa yun, nasa amin pang research and exploration yun. Pero for now, yun, meron na kami na available ng mga 5 years, 10 years, or 20-year term na fixed kilowatt-based capacity fee ang tawag namin. Parang financing. Para madaling tandaan, parang solar home plan. Ayan, parang financing po na mas matagal yung babayaran, mas maliit yung babayaran nyo. Yes, yung monthly. Yeah. Tapos i-compute lang yung konsumo ng household, doon nyo ididisenyo yung pangangailangan ng solar rooftop. Yes, ng bahay nila. Opo. Yes. Usually, ma'am, ang kinakabit ba nila yung yung net metering ba tawag doon? Yes, oo. That's part of our service talaga. Sinasama na natin yung net metering. And para ma-maximize natin yung output ng solar. Opo. Tsaka gaano katagal po usually, ma'am, ang ROI sa pagpapakabit po ng solar rooftop?
Yung dito sa offering namin, walang return on investment kasi zero capex nga eh. Wala Mhm. kang inilabas na investment para ipangbili ng solar kasi kami Kapag nag-advance. nakaplan, So, oo. oo, pag nakaplan, wala na yun. Parang di ba mga telco plan natin, plan 599, mga ganyan. Opo. So, monthly yun. And then Usual, after some time, magiging sayo na yung phone, di ba? So, ganun din sa amin. After 5 years, magiging sayo na, or 10 years, magiging sayo na yun. ang So, wala galing kang nun. cash out, kaya wala Oo. tayong Walang kailangang ROI. payback or return on Correct, investment. correct. O kasi Kumbaga, ano mo lang, ano to ma'am, fixed amount siya o depende sa konsumo pa rin? fixed amount siya monthly. Depende dun sa inavail mo. Halimbawa, yung bahay mo or and then ang consumption mo medyo malaki, 5 kilowatts Mhm. ka, meron kang fixed fee na nandyan. And Mhm. then, pag naging 10, siyempre, halimbawa, lalo na kung kaya ng roof mo, pwede naman yung 10 kilowatts ilagay sa'yo. So, ganun. Meron kaming 5, 10, and 20 kilowatts. Meron din palang 3. 3 kilowatts yung pinakamaliit namin na Pinakamaliit. capacity. Oo. Yes, merong 5, 10, and then 20. Ano pa to ma'am? Nasa bubong siya so titingnan mo kung yung kakayahan ng bubong ay kaya dun sa kilowatt na maipo-provide. Yes, yes. Meron kaming, once mag-scan kayo ng QR code, so magsisend kami ng proposal. So base sa nakita namin sa aming system, sa aming platform, makikita kasi namin yan Mhm. digitally, di ba? Parang Google Map, kung Opo. gaano kalaki yung roof ninyo. So makakapag-estimate kami doon, makakapag-send kami ng proposal sa'yo na possible. O kasya sa'yo, mukhang kasya naman ng 5 kilowatts. So, nandun na yung mga terms, magkano yung babayaran monthly, mamimili ka kung 5 years, 10 years, or Mhm. 20 years. And after that, pag nag-sign up ka, oh yes, willing na ako dito, doon kami magpapapunta ng tao na Mhm. mag-a-assess ng roof. So, Mhm. doon din makikita kung, oh, kasya ba talaga yung 10? Mhm. Pwedeng yes, pwedeng no. So, and then, another thing, yung structure nga ng Mhm. roof. Kaya nito Mhm. ang halimbawa, 6 na panels. Mhm. So, doon siya, sa assessment na yun natin makikita. Better po ba na kung magpaplano pa lang magpagawa ng bahay, bago pa mabuo yung structure, kung may plano ka magpa-solar ka na? Or, Yes. So, opo. mas maganda yan na may solar ka na agad. Kasi kasama na sa plano ng bahay, sa Mhm. structure, pati sa application ng mga Mm. permits sa LGU, kasama na siya para mas madali. Mm. How about sa condo, Yun. ma'am? Possible po ba yung ganyang setup sa condominium? Naku, sa condo kasi medyo ano lang, sa balcony lang tayo pwede. Pero kasama na yan sa ini-explore namin sa Mhm. M-Spectrum, sa Meralco, yung tinatawag naming balcony solar. So sa ibang countries, meron na kasing nag-implement ng mga ganyan. Kaya Mhm. lang medyo ina-assure namin yung safety eh. So yun pa yung inaaral namin. Safe ba talaga dito yan sa atin? Kasi ipa-plug mo lang eh, tapos Mm. under na siya. Mhm. Nako, nag-brown out ata kay Ma'am So, ano, so kay Ma'am ganun. Maria Cecil. Ma'am, nawala po kayo sa ano? Hello? 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 Nawala si Ma'am Domingo. Nawalan ako ng signal. Bilis na. Ay, nawala ng signal si Ma'am. Sayang, mainit yung usapan. Ang ganda natin kasi Ako, nawala ako. ayan. Ma'am, Hello, hello. medyo humina po kayo, Hello. Ma'am. Nasa tunnel po ba kayo? Oo, hintayin lang natin nasa tunnel kasi gusto ko malaman kung pwede ba sa condo. Sabi niya nag-explore na ang M-Spectrum ng balcony type ng solar. Kaya lang kung yung safety naman, yung gustong malaman if safe nga bang gawin yun dito sa atin dahil meron na nga raw sa ibang bansa na gumagawa no na nasa balcony kasi ang daming naninirahan sa condominium na syempre kahit papaano gusto ring makabawa sa bill nila, yung sa kuryente nila, gusto rin magka-solar. Magandang may oportunidad din na makapagpakabit din sila. Yung mga may rooftop lang ba ang pwede magpa-solar? Ma'am Maria Cecilia, good afternoon po Yes, ulit. Mr. Franco, sorry may pinasukan kasing Opo. party. Opo, Hello, opo, okay lang po. Yun ma'am, okay sa lang. condominium po, paano po yun? Yung Sa ine-explore mga nga po. condo, yan, kagaya ng sinasabi ko kanina, nag-explore kami ng mga plug-in solar Mhm. na nire-research pa namin. Siyempre, ayaw naman nating unsafe yung ilalagay natin. So, kasama yan sa aming research and development para yung mga nakakondo or halimbawa yung mga hindi kaya ng roof nila, baka Mhm. itong plug-in solar or balcony solar ang Mhm.
maibigay nating solusyon para Mm. maka-avail sila ng solar solutions. Paano kapag may bagyo, ma'am, tapos nasa bubong yung mga solar panel? Pag may mga bagyo, kagaya siyempre sabi ko nga binanas na namin ng 10 years aming mga Opo. commercial industry. May mountain naman kasi yan. Ang mga Mhm. solar natin, may bakal yan na pinagpapatungan. Hindi yan basta nilagay lang sa bubong. So nakatouch yan sa bubong talaga, tapos nakakompute yung mga wind speed niyan para kahit may bagyo, Mm. kaya niyang withstand yung mga bagyo Mhm. na yan. Kahit signal number 5 pa yan. Yes. Opo. May maintenance po ba ito, ma'am? May monthly maintenance or quarterly maintenance po ba yung solar system? Yes, meron yan. Kailangan natin yan. Kaya yun yung maganda din sa offering namin sa M-Spectrum kasi dun sa fixed fee na kilowatt base natin, kasama na yung annual maintenance and then meron ding corrective maintenance. Kung halimbawa may mga problem, hindi gumagana, siyempre aayusin namin yun. Mhm. Ano po, ma'am, usually yung dahilan para hindi po ma-approve doon sa programa po ng M-Spectrum? Hindi siya ma-approve kung unang-una yung roof nila ay hindi structurally Mhm. ready. 'Di ba? Halimbawa, medyo mahina na or luma na yung bahay or baka mamaya may mga leak na rin. So yung iba, actually ng mga customers namin, pag nalaman na ganyan, nagpapaayos muna sila ng roof nila, lalo na yung Oo. mga leaks. Siyempre, ayaw din naman namin na, naglagay ng solar, biglang tumulo, di ba? So, Mhm. dapat bago maglagay ng solar, naayos natin yung mga leaks na yan sa bubong, pati yung structure. Ganun din, sabi mo nga, bumabagyo. Mhm. So, dapat yung structure ng bahay mismo ay nakatagal na dun sa signal number 4 or Mhm. 5, di ba? Pag yung Mhm. bahay na to, natagalan na ngayon, na-withstand niya, kahit maglagay tayo ng solar, most likely makakaya na yun. Halimbawa, ma'am, isang household po nagpakabit ng 3 kilowatts po ba yung pinakamababa niyo? Yes, 3? yes. Gusto Sa niyang taho, mag-upgrade ngayon. Gusto niyang maging 5 or 10 kasi nagdagdagan yung budget niya eh. Mhm. Upgradable po ba yung sistema, ma'am? Yeah, pwede naman yun kasi like yun nga kung sa amin, lalo na kung sa M-Spectrum din tunuha, so most likely check namin kung ano mga nilagay namin dyan within our available stock. So, pwede naman talaga yun. At may ginagawa kaming ganun, mga upgrading. Na Upgrading to higher capacity. Siyempre, nakita nila, nakatipid sila. mhm. Kaso dahil nakatipid, nagdagdag rin ang load, nagdagdag na ng Mm. aircon, nagdagdag na ng mga load. So medyo magkukulang na nga yung 3 kilowatts. Kailangan Mm. mag-5 na or yung iba mag-10. Mhm. Yun. May mga nagtatanong din dito, ma'am, na may buo na silang bahay, naka-structure na yung bahay. Magbabakbak ba Mhm. ng pader yan? Papangit ba yung Ay, pader hindi ng bahay naman. ko? Ganun po ba Wala yun? namang pader po. Wala namang pader na kami na binabakbak. Sa bubong Mhm. lang talaga. Tapos Opo. hahanap tayo ng dadaanan sa wall or sa ilalim. Yung dadaanan ng wire papunta sa Mhm. inverter. At para Mhm. makapag-connect sa Meralco or Mm. sa distribution utility. Ayun. So wala naman kami binabakbak. And so far, dun sa mga nakabitan namin na mga residential, yung iba nga mga tiles pa eh. Ang tawag Mm. doon, mga Opo. Spanish tiles pa na nalagyan naman namin Opo. ng solar. Usually medyo may nagka-crack ng konti pero usually naman may mga reserve yan, napapalitan naman Mhm. yun. Dun sa net metering, ma'am, Nalalagyan. may cap po ba ng pwedeng ibalik dun sa Sa net distributor? metering. Opo. Oo. Sa net metering kasi hanggang 100 kilowatts lang tayo. Ito Okay. yung pwede nating enroll sa net metering. Kasi ang kagandahan ng net metering, yung sobra mo, halimbawa, meron kang 5 kilowatts, kayang mag-produce niyan, for example, lang 500 kilowatt hours, pero ang ginagamit mo, mga ano lang, 400 kilowatt hours. So yung 100 na sobra, pwede mong ibalik sa grid or ibalik sa Meralco, ibenta sa Meralco. So, pwede ka pang kumita dun sa 100 kilowatt hour. So, yun yung Ah, net metering. yun yung pinakasagad na po niya na pwedeng ibalik. So, para ma-maximize natin yung output Mhm. ng solar. Ma'am, ang dami pong interesado. Anyanyahan niyo po ang ating mga kapamilya na nakikinig, nanonood ngayon na magpakabit na ng solar. Kahit ako, sobrang interested po ako. Pag magpapakabit ako, ma'am, tatawagan ko po kayo ha. Oh, sure. Ayan, scan nyo lang yung Yung QR code QR dyan code, at QR code. mapupunta yan sa amin. O, i-screenshot nyo na, scan nyo na.
pati ikaw, Mr. Franco. Basta sabihin mo, ikaw yun para alam namin lahat. Oo. So, Ayan. thank you sa lahat. Expecting more and more interest and of Mhm. course na malagyan natin ng solar para makatipid kayo sa kuryente. Kasi Correct. lalo na ngayon, alam naman natin, di ba, pataas lahat. And of course, ang kuryente pataas din, hindi natin Mm. matipigil pero at least makakatipid tayo dito sa Opo. ating solar solutions na meron na kami nga nung zero upfront cost, hindi na kayo magbabayad agad din sa solar. Yan. Parang monthly nyo babayaran at yun, after 5 years or 10 years, magiging sa inyo Para na lang siya. kumuha kayo ng bagong iPhone. Yes, yes. Diba? So, ma'am, sorry pahabol. May wind din po ba kayo o purely solar po yung ino-offer po ninyo? Purely solar pa lang kami ngayon. Ayan, okay. Saka yung mga wind natin, mga farm pa yun, medyo Opo, mga mga malalaki malalaki pa. Wala pa. pa tayong wind power na pangbahay. Opo. Alright. Naku, maraming salamat po. Yan po si Ma'am Maria Cecilia Domingo, ang Pangulo po at Chief Executive Officer ng M Spectrum. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. God bless you, Franco. God bless po. Thank you, everyone. ma'am.